supposedly, uh, dapat lesson sana natin to last week. Kaso, ayun, hindi ko talaga siya na maasikaso. Ayun, ayun nga, dahil ako nagpapahinga, hindi ko siya kayang matutukan pa. Pero ngayon, medyo okay naman na. Pero, ayan, mag-record na lang din ako para hindi rin kayo mahuhuli. Ayun, so medyo pagpasensyahan nyo na yung voice and yung microphone kasi wala ako sa school. Ayun, ito lang yung default na microphone ko. Wala siyang noise cancellation. Anyways, ayun, thank you for understanding. No? Ayun, sana makabawi ako next meeting. Ayun, pero ngayong week na face-to-face natin, I don't know kung makakapag klase ako. So, bigyan ko na lang kayo ng insight, no? Kung ano yung ating lesson, no? And paano niyo siya maiintindihan, no? By doing this activity right here. Ayan, yung multiplicity photography. Ayan, sir, magano ba kami? Nagna-Naruto costume ba kami or ano? Ayan, anong gagawin namin dyan? No? Ayan, so for you to understand layers, no, in editing, ito yung activity, no, na makakatulong sa inyo para maintindihan niyo yung layers. Ayan. So, pagdating sa layering, no, malaki yung may tutulong yan, no, para mag-upgrade yung skills ninyo, no, hindi lang sa pag-edit ng pictures, no, but also on other editing softwares as well. Yeah, teka, ano ba yung activity na yan? Sige, mamaya na yung layers, no, or pag try nyo na yung activity na to. Sige, magagawa ninyo sa activity, ito ay, ito, example, ayan. Next, ito din, and I guess that's it. And dito, sa activity na to, medyo madali naman siyang gawin. Nga lang, kailangan ninyo ng onting diskarte lang pagdating sa pagkuha ng litrato. Kasi the secret behind this activity, no, is only the camera, no, the position of the camera. So later on, tuturo ko sa inyo kung paano siya gagawin sa PC and sa cellphone. Ayan. So ano muna yung dapat i-set up, no, para makuha ninyo yung activity na to, na multiplicity or cloning, no. Ayan. So dito, ang kailangan nyo lang i-set up is yung camera. Next, kailangan hindi siya nagalaw. So, paano yun? No? Yan. So, dito naganda ako ng example. Ayan. So, para ma-set up ninyo yung inyong camera, no, ng maayos, no, kailangan ninyo ng platform na kung saan doon nyo siya ipapatong. Ito yung cellphone, no? For example, yan. Tapos ito yung kukuhaan ninyo ng litrato. For example, ikaw din yan. Tapos ikaw din to, no? Mamaya. Tayo. So, sa pag-setup ng camera, kailangan nyo ng platform na hindi magagalaw. No? Yung steady lang. Or, pwede kayong gumamit ng tripod if ever na meron kayong ganun. Pero kung hindi available, no, mag-DIY na lang kayo. Hanap kayo ng platform na hindi magalaw, no? Nandun yung ipapatong yung inyong camera. Ayan. Then next yung gagawin sa setup ninyo, no, ay syempre, maghanap kayo ng lugar or ng place kung saan inyong kukuhaanan nyo ng litrato. No? For example, ito. Sir, pwede ba sa ilalim ng tubig? Ikaw, hala kung gusto nyo. Pero, pinakasimple lang ay mga background ng
mga office or kwarto mo, ganyan, or outside, diba ba? Or dito din, no? Punta kayo Playa, or sa malapit na Jamboree, ganun. Or any open fields, no? Ayan. Mas maganda kung ah, sa loob na lang ng bahay para yung liwanag, no, ay consistent. Kaya naalala niyo yung lesson natin sa ah, stop motion animation, and ma-apply nyo rin dito yung lighting, yung constant lighting. Later on, you'll know bakit kailangan i-apply, no, yung constant lighting pagdating sa activity na to. Let's go back. So sa setup, ganyan lang, no, madali lang. Kailangan lang steady yung camera and yung lugar. Ganda kong open field. Next, mong gagawin, no, once na ma-set up mo na ng maayos, you'll now start on taking pictures, no? For example, ikaw to, no? Ayan, syempre nagpalit ka na ng costume. Ayan, ikaw na to. Yung shark. Ayan, so gagawin mo, no? So first na litrato, no, nakukuhaan mo, position yourself, no, dun sa kahit saan mo trip nga rin dyan. No, pag okay na, yan, takpo ka lang, tas take ka ng picture, no. Pwede mong gawin, no, lagay ka ng timer, no, mga 5 seconds or 10 seconds din, saka ka bumalik sa pwesto mo. Pag okay na nakuha na ng picture, yan, okay na yan. Next naman, wag mo tong gagalawin, no. Next, palit ka ng position. Example, ganyan, no. Ayan, tapos set mo ulit, no, naka-timer naman na ng 5 seconds or 10 seconds, takbo ka ulit, tapos picture mo, or hanap ka ng makakatulong sa'yo, either kapatid mo, kakilala mo, kaibigan mo. Ano, para siya na yung kukuha na ng picture, no, tapos ikaw posing ka na lang. Next, dito, pag nakuha mo ng picture, no, or nakuha ka ng picture, okay na yan. Next, ito naman, yan, no. So, pag okay na, ayan, kuha ka ulit ng picture, then, that's it. So, paano naman yun i-edit, no? Sige, simulan muna natin sa Photoshop. For example, nakuha na natin yung mga pictures sa cellphone, no, na-transfer na natin sa ating PC, no. Ang gagawin nyo naman ay i-import yan sa Photoshop. Sir, paano pag wala akong Photoshop? Sige, bigyan ko kayo ng installer. Pero, ayun, once na meron na kayo, sige, ito na yung gagawin. Ito yung mga nakuha mong pictures, diba? Nalag mo lang yan dyan. Ayan. Teka. Again, drag mo lang yun dito. Gumagana. Ayan, dito na lang. Sir, paano pag di gumagana yung drag sa akin? Ayan, madali lang. Hanapin nyo lang yung file, tapos right click. Then, hanapin mo yung open with. Once na na-install mo na si Photoshop, lalabas yan dyan. Open with Photoshop. Ayan. So, ito na yun, no? Nag-open na siya. Pero open ulit natin. Right click, tapos open with Photoshop. Ayan. So, once na ma-open na yan, ayan. Next, yung ibang picture naman na kinuhaan mo, no? Ito yung pangalawa. So, para ma-insert mo yan, click mo lang to, tapos actually long press siya. Long press sa mouse ng left click. Tapos,
drag mo dito sa loob ng workspace ng Photoshop. Then press mo yung check. Ayan. So next mong gagawin, no, para makita mo na yung clone mo dito sa kabila, no? Ayan, kailangan nyo tumingin dito sa layers panel ng Photoshop. Hindi siya sa gilid. Ito. Para makita ninyo yung ating layer sa ilalim, no? What you'll do is you will click the layer above it. Ito. No? Then, hanap ka ng pang-erase dito sa right side. Kasi napakadami namang tools yan. Yan, saka nyo na muna isipin kung paano yan. Tuturo ko naman yan. Dito muna tayo sa eraser tool. Yan, click nyo lang yan. Yan yung parang eraser. Tapos, ilalabas na ganitong sign. No, meaning bawal siya i-edit. Pero i-edit pa rin natin. Click nyo yan. Tapos lalabas itong parang error message. No? Sabi dyan, smart object daw siya. Hindi siya pwedeng i-edit. No? So, pwede pa rin naman. Yan, press mo lang yung okay. Para ma-rasterize siya. Kasi na ba yung smart object? Yan, parating sa smart object, yan, hindi mo siya pwedeng i-edit unless convert mo siya into pixels. Pagdating kasi sa smart objects, no? Ito ay vector, no? Yan. Or sometimes, ano lang talaga siya. Automatic na nako-convert into smart object. No? Pero I don't know the reason. Pero yan, press nyo lang yan kung gusto nyo siya i-edit. Pero again, pagdating sa smart objects, para siyang vectors. No? Ibang vectors sa pixels. Pagdating sa vectors, yan, made up siya of mathematical formulas na hindi ko alam kung paano siya explain. Pero, ayun, hindi siya pixels. Yan, pagdating sa pixels naman, yan, ito ay gawa sa maliliit na squares, no? Ayan, alam niyo na yun. Saka natin na-explain. Click nyo na yung okay. Ayan, para mabilis. Ayan, so ngayon pwede na mag-erase. Ayan, so click nyo lang yung left click, tapos erase nyo na. Ayan, so makikita nyo na yung clone. Diba? So, di ba, meron ka ng dalawa. Paano naman yung isa? Kabila. Sa gitna. So, drag nyo lang ulit yung panggitna, tapos drag nyo dito sa loob. And press nyo yung check. Tapos, yan, ganun ulit to, no? Erase lang ulit, tapos click. Tapos rasterize nyo daw. Sige. Press okay. Namaya pakita ko sa inyo yung pixels. Ayan. So, dito, no? Erase lang natin yung mga parts, no, na kung saan nandun yung ating mga clone. So, erase nyo lang. Ang ganyan. Then, next, dito naman sa kabila kasi meron dito, diba? Ayan. Ganyan lang siya. Diba? Ang dali lang. So, kailangan nyo lang dito, no, ay steady na camera. No? Ayan. So, kailangan dito, hindi siya magagalaw. No? And you can do whatever pose you want. No? As long as hindi gagalaw yung frames. No? Katulad din sa activity natin sa stop motion animation, no? Ayan. Sir, paano naman yung kaninang nabanggit mong lighting? No? Ayan, paano siya magiging importante? Ayan, dito kasi yung lighting natin sa 3D model na to ay constant, no? Hindi siya nababago. What if sa real life mo na siya gagawin? No? Ayan, meron akong example dito. Ayan, nasa labas ka na, no? So, syempre, yung liwanag sa labas,
no? Minsan pa iba-iba dahil sa ulap na dumadaan, no? So, medyo kung nasa labas kayo, no, diyan kayo gagawa ng activity, ayan, be cautious din sa lighting. Kaya sabi ko kanina, mas maganda kung nandun kayo sa loob ng bahay para yung liwanag ng bahay ninyo, no? Or yung liwanag ng nanggagaling sa fluorescent light, no? Ng ilaw sa bahay ninyo. Yan. Hindi siya mababago. Alright, sige. Try naman natin yung pag-edit dito, no? Sa example nating pangalawa. Ayan, kung papansin nyo dito sa gilid, meron siyang mga layers, no? Ayan, katulad din ng ginawa natin kanina. So, ang secret ng layering, no? Meron tayong foreground, middle ground, and background na tinatawag. Ayan, parating sa foreground, yun yung nasa unahan, background, yun yung nasa pinakadulo, and middle ground, yung nasa gitna. Ayan, so sa concept ng layering, no, parating sa pag-i-edit, yung foreground natin ay nasa unahan, no? So, dapat nandito siya sa pinakaibabaw, nasa unahan, nasa pinakataas, no? Then, yung placement ng background ay nasa dulo. Ayan. Later dun sa mga next nating mga lesson, sige, i-discuss natin siya ng mas malalim. No? Pero ito lang naman siya parating sa layering. Ito siya. Yan, explain na lang natin siya sa susunod. Pero madali lang yan. Parating sa layering, ito lang yun. Yung foreground, middle ground, and background. Yan, ito lang yun. Parating sa foreground, yun yung nasa unahan. Ayan o. Then, parating sa background, yun yung nasa likod, middle ground, nasa gitna. So, parating sa editing softwares, yan, itong nasa ibabaw, yan yung foreground. Nasa dulo, yun yung background. Yan yung pinagkagitnaan ng middle ground. So, in order for you to see the layers below the foreground, no, kailangan mong burahin yung part na tinatakpan niya. No? For example, itong picture na to, for you to reveal the layer below it, yung middle ground, no, yan, tanggalin natin yung visibility. Ayan, kailangan mong i-erase yung part na to. Erase natin. Ayan. Diba? So, be careful pagdating sa pag-erase. Kasi baka tanggal kayong isa, no? Itong part na to. Balik nyo lang, Control Z. Tapos, erase nyo ulit. Actually, merong mas advanced, no, na pag-erase. Hindi ka talaga mag-erase. No? Gagamit ka lang ng masking. Pero saka na yun. Madali lang yun. Ito lang, pinitin nyo lang to. Tapos, set nyo yung brush siya. Black and white. Pero for now, sa mga beginners, no, ito muna yung aralin ninyo paano mag-erase. And paano mag-reveal ng mga layers. And discuss ko na lang siya next time. Yan, diba? So, nakita na natin. Next. So, para makita mo naman yung layer, no? Sa likod nitong layer na to, itong may nakaupo, no? Kasi may ito yung nasa gitna. Yan. So, para makita naman natin yung nasa gitna, so, balik ulit tayo sa foreground. So, buruhin natin yung part na nandito sa upuan. Yan. Next, sa layer naman itong lalaki dito yung nakaupo na may cellphone. Click nyo yun. Ito yung layer niya.
Buruin ulit natin. Ayan. So, makikita na natin siya. Sir, bakit parang ini-erase mo, wala nang nababago din sa part ng ulo niya? Dahil hindi mo na-erase yung sa foreground layer, yung nasa ibabaw niya. Ito. Kaya, hindi pa rin ma-reveal yung nasa likod nun. So, erase nyo lang yan. Then, ayun na. Diba? Tapos na. Wala ka ng problem. And that's it, no? Yun lang kadadli yung ating activity. No? Sir, pwede naman namin gawin ngayon. Pwede naman, pero, ayun, may papagawa kong specific na activity. Mayroon dong instruction, meron ko yung kailangang sundin, no? So, yung magagawa ninyo ngayong linggo, hindi naman siya mababaliwala, no? Magiging practice nyo lang siya. So, habang wala pa ako sa school, practicein nyo muna. Ito sa cellphone, no? Or sa inyong laptop sa bahay. Pa-provide ko yung mga ginamit ko ditong PSD files para meron kayong mapapracticean. Then, next, sir, yung cellphone, paano yun? Yung mga nasa cellphone lang, walang pang laptop. Sige, madali lang yan. Meron na rin ako na gawang video regarding doon. And ang ida-download na nyo naman ay PixArt. Ito yun. So, nag-record na rin ako. So, panoorin na lang siguro natin. Madali lang yan. Install nyo lang yung PixArt. Hindi ko na mapaprovide yung crack version nito. Kasi, in-update na ulit nila. No? So, kailangan nyo mag-download ng yung bagong version nito. Luma or bago, ito pa rin yung tutorial. No, madali lang din. No? Yan, hindi naman siya mababago. Nga lang, baka kasi may bayad na siya dun sa actual lang bayad pala, walang bayad. Kaya nahilo na ako. Walang bayad yung PixArt unless gusto mong ma-avail yung iba ng premium na features. Pero yung pag-i-edit ng simple na gantong edit, ayan, magagamit yung PixArt. Ayan, wala siyang bayad naman. So, paano yun? Madali lang. Ayan, play nyo lang tong video na i-attach ko. Yan, nandiyan lang yun. Kompleto yan. So, sige, medyo explain ko na lang din para pag pinroad nyo ulit, madali nyo naman susundan. So, sa PixArt, open nyo lang. Then, ayan. So, tinanggal ko yung internet connection para lang, di masyado nakakalito. Makikita nyo yung plus button. So, click nyo yan para makapagsimula kayo. Then, kunyari nakakuha na kayo ng mga pictures katulad nito. No? Yan, na-set up nyo yung camera, steady siya, no? Yan, ang gagawin ninyo, ibaba nyo siya. Tapos, punta kayo sa parang drawings, something. Tapos, click nyo yung canvas. Ayan, pick canvas. Next, pinitin mo yung unang picture. No, yung unang layer. Yan, isa lang muna, no? Tapos, check. Yan, next, click nyo yung layers panel. Ito yun. Tapos, click nyo yung ito. Tapos, photo layer. Then, next layer naman. Maloload lang ng konti. Okay na, no? Tapos, once yan, tap nyo yung blank area. Tapos, delete nyo. Tapos, ito naman yung pangalawa. Tapos, pwede na kayo mag-erase. Yan, dyan lang yung eraser tool. Ito yung modification niya. Yan, ng size. Pwede kayo mag-zoom in. Tapos hanapin nyo yung location kung nasan yung clone ninyo. Tapos erase lang. O, diba? Madali lang. Tapos, once na okay na yan, gawin nyo lang ulit yung same process ng pag-add ng picture. Yan lang yun. Tapos yung pangatlo naman. Tapos, click nyo yung check.
Tapos antayin nyo lang. Tapos buriin nyo lang ulit. Same process na sa ginawa natin kanina. Ayan, di ba? Pag nag-overlap lang, medyo tsagain nyo lang siya ng konti. Yung pag-erase. No? Or gamitin nyo itong opacity. To use it as a guide. No? Katulad din ng activity natin sa stop motion. Di ba? Nang galing. Kasi pagdating sa pag-i-edit, no? Marami siyang applications or marami siyang ways no, para ma-apply nyo sa ibang konsepto ng pag-i-edit. Yan. So, hindi lang siya pang pictures, no? Pwede rin siya pang create ng mga videos, mga animation. Ngayon parating pala sa animation. Ayan, sa finals pa naman yun. Pero, be ready din. Kasi, dun yun na i-apply lahat ng editing skills na makukuha ninyo sa mga activities. Ngayon, nakuha nyo na yung opacity or yung pag-apply ng transparency. Okay na kayo doon. Next, layering. Yan, medyo maging okay na din kasi pag natapos yung activity, okay na kayo sa layers. Then, next nun, pag okay na pala, save and share. Yan, gallery. Tapos, sorry na, hindi ko kayo na meet. Siguro pangalawang linggo na ngayon. Hindi talaga okay yung pakiramdam ko. Siguro sa, I don't know. Siguro kulang ako sa dasal. Anyways, there's some mga prayers. Yan, check. Once done, save nyo lang. Yan, panoorin nyo na lang ulit. Yan. Yan, ako gumawa niya na. Panoorin nyo na lang ulit to. Next, ano pa ba? Actually, yan lang yung activity sana natin ngayong linggo. Kaso, wala. Hindi ko talaga kayang mag-commit muna. So, kailangan ko muna magpahinga din talaga. Anyway, siguro sabay-sabay lang din yung thesis. Ayan. Kaya siguro nangihina ako. Anyways, yan yung layering. No? Yung concept. More on layering or more on layers na next online meeting natin. Bigyan ko yung mas marami pang example. Pero ngayong linggo, yan, practice niyo itong multiplicity photography. Yan, para pagdating next na face-to-face, no? Yan, hindi na ako magbibigay ng instruction. Yan, pakita ko na lang sa inyo. Ito yung gagawin. Ito yung dapat na makita ko. Yan, so this will be individual, no? Yan, individual activity. Yan, para may nyo yung sarili ninyo. Alright? You can search for references sa Google, no, para meron kayong idea. Actually, ano lang naman yung papagawa ko sa inyo. Siguro, papadala lang ako ng props. Tapos, kanyari, sige na, mapig ko na nga. Yeah, for example, dito, padalayin ko lang kayo ng damit. Kaya sa mga girls, ito, lang kayong ganyan. Or pwede kayo magdala ng iba-ibang damit sa boys. So, ito din. Sa bahay lang, ganun. Pwede rin iba-ibang damit. Nasaan na yung makita? Ito, pwede nyo gawin sa Comlab. Ano pa ba? Wala yung iba-ibang damit. Anyways, ito sa school, yung ganyan, pwede yan. Kung gusto nyo sa labas ng school to din. So, next meeting, may ko kayo ng number of clones na kailangan ninyong bunuin. For example, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 or 10, ganun. Depende sa makukuha ninyo. Ayan, ganun lang ulit, bunutan. No? Kung 4 lang, ito.
isip ko yun ng skit. Tulad nito, may iba-ibang activity, although iisa lang ng damit, pero iba-iba ng ginagawa activity, may nanonood, may makulit, may ano to, nag-open ng computer, di niya siguro ma-open. Eto, nag-exercise. Get the idea. Ngayon, sige, saka na muna, no? Yan, aralin nyo lang muna kung paano siya gawin para next meeting, pag, nag-start na tayo sa activity. Ayan. Madali na lang sa inyo to. Ayan, kasi napanood nyo naman itong video natin. Sayang na dapat ngayong linggo siya kaso hindi ko talaga kaya. Ayan, pasensya na kayo. Anyways, ngayon lang din ako salita. Kasi, ilang araw na din. Hindi ko na pang... anyways. Ito. Ito iba-ibang damit. Ayan, bilhin na lang ng costume. Yan. Ayan, may ibang damit to. Anyways, pag natapos ito, no? Ayan, hindi lang pictures yung pwede nyo pang ma-applyan ng concept na yan, no, ng layering, kundi sa mga videos din. Tulad nito. Diba? Ayan. So, madali na lang dito kasi alam nyo na yung concept. Sir, erase lang siya, tapos ili-layer lang. Diba? Yan, tulad yan. So, dito, first video, kunyari lang, nag-acting lang siya na may kausap siya dyan. So, then, erase lang yan, part na to. Then, dito din, same din sa kabila, no? I-erase lang din yan. So, the secret, no, para to pull this off, kailangan na lang ng steady na camera. Ito lang din yung concept niya. No? So, dito, parang, ito siya, di ba? May kausap lang siya dyan, kunyari. Kamusta ka na? Yung ganun. Tapos itong camera, no? Steady lang yan. Tapos, kailangan na lang talaga ng script or kailangan na lang ng maayos na scene, no? Kung paano tatakbo yung storya. So, syempre, mag-a-acting siya. Alam niyo na kung ano sasabihin. The next cut, no? Mag-a-acting naman siya as if na kunyari may kausap siya. Ayan. No, ganyan lang din yun. Tapos, erase lang din yung gilid. Anyways, sa ano na yan, next meeting na lang. Turuan ko kayo sa video editing naman. Yung madali lang. Alright, I guess that's it for this week. Pasensya na kayo, di ko talaga kayo ma-meet muna sa linggo. Ayan, next meeting ko na kayo ma-meet. Sayang din yung sweldo ko kasi anyways, pati yung sweldo. Ayan, sayang din yung time na ninyo, no? Kasi sana nag-aaral kayo. Pero yun, para medyo hindi naman kayo masyadong mahuli ito. Ayan. Practicein nyo siya this week. And kung subject nyo ako, no, tapos ako yung huling klase, umuwi na lang kayo kasi hindi ko kayo mamimit. Pag first meeting naman, kaya 7 a.m., huwag na rin kayong pumasok. Doon na kayo sa second subject. Tapos kung meron naman kayong, ako napagkagitnaan naman ako ng mga klase ninyo, ayan, practicein nyo na lang din to para hindi ano yung time ninyo. Tapos, ayan, make sure na lagay nyo sa yellow pad yung attendance if ever na makakapas or nasa isang room kayo. Nasa room kayo natin ng lecture room. Ganun. Since wala ako, ayan, yellow pad na lang para hindi sayang yung attendance or yung pamasahe. Anyways, kayo na bahala. Or si President. Yan, sabihin nyo kay President. Ayan, sana mapanood nyo itong video. Kasi ito yung lesson natin this week. And sana ma-inform din nila. Anyways,
Ayan, bawi na lang ako next meeting. Yan, aralin niyo to. May purot ulit ako. Ayan, sige na. Nung oras na din, no? Alas, magtuto na. Ayan, hindi rin talaga ako makatulog. So, ayan, para hindi masayang yung energy ko. Kasi nahihilo ko. Ayan, gamitin ko na lang ito para mag-record na. And anyways, that's it. Bye-bye. Thank you. And thank you. I appreciate everyone, no, for understanding, no, my current situation. Ayan, thank you everyone. Bye-bye class. Good night. Good night, good morning. Hello. Bye-bye. Uh, ano ba to? F9.